good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Pinagpalang umaga, yan, sa lahat ng mga naka-online. Good morning. Puri ng Diyos sa umagang ito. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Andugan natin siya ng papuri, pagsamba sa umagang ito. Hallelujah. Karapat-dapat po kayo, Panginoon. You're worthy to be praised. There's none like you. Hallelujah. Jesus ang buhay ko, naging daan sa kalayaan na tatamo. Ang buhay ko sa'yo, awitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ka, ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko sa'yo. Worthy of your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko sa'yo. Karapat-dapat ka, ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko sa'yo. Kasalanan ko pinatawad ng walang hanggang pag-ibig mo. Biyaya mo'y sapat, aawitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko sa'yo. Karapat-dapat ka, ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko sa'yo. Karapat-dapat ka, ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko sa'yo. Yes, Lord. Tunay nga karapat-dapat ka, Panginoon. Tumanggap ng papuri, pagluwalhati, pagdakila ay karapat-dapat ka, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa umagang kay ganda. Salamat po, Ama, sa pagising, paggabay, pagpatnubay. Salamat po, Lord, sa katiyakan ng buhay na walang hanggan sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, Lord. Hayaan mo, Lord God, sa oras na ito, kapong may taas, kapong maluwalhati, Panginoon, Lord God. Maging sa amin pong pag-aaral ng salita, O Diyos. Give us knowledge, give us wisdom. Empower us, strengthen us, Lord, today. In Jesus' name, Amen. Ayan, good morning sa bawat isa. Good morning na sa ating mga early birds. Ayan, maagang nagising. So ngayong umaga ating pong papatuloy yung ating pong tinatalakay patungkol po sa purpose-driven life.
Isang buhay na may layunin. Isa pong libro ni Pastor Rick Warren, no? We are born by His purpose and for His purpose. Malinaw po. Ngayon po ay day 21. Ang pamagat ay protecting your church. Pangalaga sa iyong eklesiya. Protecting your church. Ephesians chapter 4 verse 3. You are joined together with peace through the Spirit, so make every effort to continue together in this way. Sabi ni Paul, pagsumikitan ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Diba? Ngayon din sinabi po niya sa Colossians chapter 3 verse 14, sabi niya, even more than all this, clothe yourselves in love. Love is what holds you all together in perfect harmony, perfect unity. Ang higit sa lahat, mag-ibigan kayo sapagkat ito ang nagbubuklod ng kapayapaan. Protecting your church. It is your job to protect the unity of the church. It is our job bilang mananampalataya na protektahan natin ang ating iglesia. God deeply desires that we experience oneness and harmony with each other. Ayaw ng Diyos na nagwawatak-watak o nag-aaway-away ang kanyang mga anak sa loob ng iglesia. Unity is the soul of fellowship. No? Kaya nga, divided we fall and united we stand. Di ba? Yan lagi natin sinasabi. Our supreme model for unity is the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. They are united, mga kapatid. God Himself is the highest example of sacrificial love, humble, other-centeredness, and perfect harmony. Si Jesus Christ, ang author ng love. Siya po ang author ng humbleness. Diba? Sa po yan may akda, mga kapatid. Nothing on earth is more valuable to God than His church. He paid the highest price for it. Tanda natin. Dugo ng Panginoong Hesus ang pinangbayad. And He want it protected, especially from the devastating damage that is caused by division, conflict, and disharmony. Ang una natin dapat gagawin o ginagawa ay proteksyonan yung ating eklesiya. If you are part of God's family, it is your responsibility to protect the unity where your fellowship. Kailangan agent of unity ka, hindi agent of disunity. Kapatid. You are commissioned by Jesus Christ to do everything possible to preserve the unity, protect the fellowship, and promote harmony in your church family and among all believers. Diba? Hindi ho natutuwa ang ating Panginoon kapag ang kanyang mga anak sa loob ng iglesia ay nag-aaway-away o nagkakawatak-watak. Diba? Nalulungkot po ang Panginoon, mga kapatid. The Bible gives us 6 practical advice on how to protect the unity of the church. Ano na ito yung number 1? Focus on what we have in common, not our differences. Itoon mo, pansin yung pagkakapareho natin, hindi sa ating mga kaibahan. Diba? As a believers, we share one Lord. No? Tanda natin, we share one Lord, one body, in one purpose, one Father, one Spirit, one hope, one faith, one baptism, in one love. We share the same salvation, the same life, and the same future. We are one body. Kaya sabi po ni Paul sa Romans chapter 14 verse 19, so then, let us make for harmony in the church and try to build each other up. Diba? Wala dapat puwang ang mga pag-aaway-away sa loob ng iglesia. Wala dapat puwang ang pagkikiskisan sa loob ng iglesia, mga kapatid. God wants us unity and not uniformity. We must focus on what matters most,
Bawat isa sa atin mayroong pong ginagampanang tungkulin. No? Learning to love each other as Christ has loved us. Love is the antidote, diba, of hatred. When we focus on personalities, preferences, interpretation, style, or methods, division always happen. But if we concentrate on loving each other and fulfilling God's purpose, harmony results. Mga kapatid, di ba? Regardless, di ba? Meron tayong mga differences, meron tayong mga iba-ibang personalities, pero po yung aim, yung goal po natin ay magkaroon ng harmonious fellowship sa ating mga kapatid, no? God wants us unity, not uniformity. Number 2, be realistic in your expectation. Maging makatotohanan sa iyong mga inaasahan. Huwag masyadong mataas ang expectation, no? Once you discover what God intends real fellowship to be, it is easy to become discouraged by the gap between the ideal and real in your church. Diba? Yet, we must passionately love the church in spite of its imperfection. Kasi sabi nga ni, always be humble and gentle. Be patient in each other, in making allowance for each other as a result because of your love. Diba? Yes, may mga iba-ibang preferences ang bawat isa sa atin. But because of your love, because of the love of Jesus, diba? Kapatid, yan po ang namumutawi, diba, sa bawat isa sa atin. Be realistic in your expectation. Number 3, choose to encourage rather than criticize. Choose to encourage rather than to criticize. Piliing magpasigla kaysa pumuna. Ito po malimit, no? Ginagawa ng mga tao karamihan, mahilig pumuna ng mali. Pero yung mali niya, hindi niya nakikita. It's always easier to stand on the sidelines and take shots of those who are serving than it is to get involved and make a contribution. God warned us over and over not to criticize, compare, or judge each other. Diba? Yan po ay madiin na winawarningan tayo ng Panginoon not to criticize, sabi niya, not to compare, and not to judge. Wala po dapat tayong karapatan. Wala tayong karapatan, no, na mag-judge. Kaya sabi ni Paul, Romans chapter 14 verse 44, who are you to judge another servant? Diba? To his own master, he stand or fall. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand. Wala tayong karapatan. Kaya ang piliin na dapat natin ay magpasigla. Di ba? Maging agent of joy, agent of change tayo sa ating po mga kapatid. Di ba? Kaya sabi dito, wherever I judge another believer, 4 things instantly happen. Kapag ating hinuhusgaan yung ating kapatid, no, may 4 daw na bagay na mangyayari instantly sa atin. Ano ba ito? I lost fellowship with God. Unang-una dyan, mawalan tayo ng ugnayan sa ating pong Panginoong Hesus. Number 2, I expose my own pride and insecurity. Di ba? Doon pinapakita mo lang yung ikaw ay mapagmataas, mayabang, insecure. Number 3, I set myself up to be judged by God. Tandaan natin, tayo po ay hatulan ng Panginoon according sa ating mga ginawa. And I harm the fellowship of the church. Di ba? Ikaw po tuloy ang naging dahilan ng disunity. Tandaan natin, wherever I judge another believers, ito po yung 4 na ito, kaagad-agad mangyayari sa iyo. Unang-una, I lost fellowship with God. Di ba? Kaya nga, yung critical spirit is a costly vice. Because Satan is the accuser of our brothers. Si Satan yung author ng division. He is the accuser
of our brothers, si Satan, mga kapatid. Kaya dapat mapagmatsyag po tayo, no? Sa ating kinikilos, sa ating sinasabi, sa ating pinapakitang ugali, manner, sa loob po ng eklesiya. Kailangan hindi tayo tulad, di ba, ni Satanas, na siya po ay isang accuser ng ating mga kapatid. Number 4, refuse to listen to gossip. Huwag makinig sa chismis o tsitsitan o maritisan, no? Gossip is passing on information when you are neither part of the problem nor part of the solution. Dapat part tayo doon sa solution. Oo. You know, spreading of gossip is wrong, but you should not listen to it. Lalo na kapag laging may sinasabi sa atin, no? Ibabalita niya. Masamang balita, no? Kakalat niya. Kita naman tayo, may kinig. At na-influensyan tayo, na-brainwash tayo. 'Di ba? Listening to gossip is like accepting stolen property. And it makes you just as guilty of the crime. Di niyo ba napapansin na yung kagalit niya, sinabi lang sa'yo, mamaya ikaw naman ang may galit doon. Na-influensyahan ka. Kaya sabi po ni Solomon, di ba? A gossip goes around telling secrets, so don't hang around with chatterers. Di ba, mga kapatid? Lumayo ka doon sa mga mahilig magchismisan. Yan po yung number 4. Number 5, practice God's method for conflict resolution. Kailangan ugaliin natin na gamitin ang paraan ng Panginoon sa pagsasaayos ng mga hidwaan. We are the agent of restoration. Yan. Tayo dapat yung instrument para sila ay magkaayos. Di ba? Kapatid, hindi lalo silang kaguluhan o guluhin, no? Jesus gave the church a simple 3-step process in Matthew chapter 18. Malinaw po, sinabi dito ng ating Panginoon, if another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listen and confess it, you have won that person. But if you are unsuccessful, take one of 2 or 3 or other with you and go back again, so that everything you say will be confirmed by 2 or 3 witnesses. Diba, mga kapatid? If the person is still refused to listen, diba, make your case to the church. Then if he or she won't accept the church decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Practice a method, a God's method for conflict resolution. Tayo dapat yung pamagitan, taga pagpapaayos ng kanilang mga hidwaan, conflict, mga kapatid. Number 6, support your pastor and leaders. Suportahan mo ang iyong pastor at mga pinuno, no? Wala kang ibang dapat gawin, ay suportahan mo yung pastor mo at yung mga leaders. Hindi ka dapat laging kumukontra sa kanila. Dapat ikaw ay tumutulong, sumusuporta sa lahat ng programa ng iglesia, mga kapatid. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 13 verse 17, have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Diba? Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefits to you. Diba, mga kapatid? Kailangan kaakibat po tayo doon sa pagpapalaganap ng magandang balita. Diba? Katulong tayo, kaagapay tayo ng pastor, ng mga leaders, kamanggagawa tayo sa ating iglesia para makatulong tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng tao. God, diba, bless this church that are unified. There are many people in your community who are looking for love, in place to belong. The truth is everyone needs and want to be loved. Yun po. Minsan ang tao kulang lang sa pag-ibig. Ang tao kulang lang sa pansin. Di ba? Yun lang yun. Kaya kailangan tayo po ay susuportahan natin yung programa
ng ating pastor, susuportahan natin yung programa ng ating church, lalo na particularly no, sa pagdidisipulo. Di ba? Kailangan tayo po ay sumusuporta doon, kapatid. Yun po yung 6 na mga Bible give us practical advice on how to protect the unity of the church. Napakahalaga po, mga kapatid, yung unity sa loob ng isang panambahan. Ayaw ng Diyos yung talagang ang mga tao ay nag-aaway-away sa loob, no? Hindi po yung kalooban ng Panginoon. Kaya sabi dito sa question to consider, what am I personally doing to protect unity in my church family right now? Ano ang mga ginagawa ko ngayon para pangalagaan ang mga pagkakaisa ng aking iglesia? Kapatid, ano ba dapat ang ginagawa mo ngayon? Dapat tumutulong ka sa pagpapasaayos, okay, ng samahan, magandang samahan sa loob ng iyong iglesia. Hindi ka dapat stumbling block. Bagkus, ikaw po ay agent of restoration, agent of change, agent of love sa iyong iglesia, mga kapatid. So yun, purihin po ng Panginoon sa umagang ito. I hope meron tayong napulutan ng aral. Na-encourage tayo dito sa ating topic ngayon. Paano ba natin poprotektahan ang ating pong iglesia, ang ating pong eklesiya, no? Alam natin na tayo po ay kabahagi, no, ng ating iglesia. At bawat isa sa atin may parte, may role na ginagampanan sa loob ng iglesia. So, huwag natin bigyan ng puwang na magkaroon po ng division o misunderstanding sa loob ng iglesia. Kundi, tayo po ay maging isang agent of restoration, agent of peace, enjoy sa loob ng isang iglesia. So yan po, maraming pong salamat sa bawat isa, sa ating pong mga viewers. Salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa ating pong daily devotion, daily vibrant words sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon at akin pong tinataas, dinadalangin sa ating Diyos. Sino man ngayon, mga kapatid, nakakadanas ng mga anxieties, depression, or may mga karamdaman, Lord, always remember them. Give them joy and peace. That peace that transcends all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. And Lord God, sa may mga karamdaman ngayon, ipadaloy mo, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Hipuin niyo po, tapikin niyo po ang kanilang mga balikat, at ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, the blood of Jesus, the precious blood of Jesus. Hallelujah in Jesus' name. Salamat po mga sa umagang ito. Salamat, Lord, sa salita mo. Namin po napagbulay-bulayan sa umagang ito. Lord, ikaw nga po maghari, ikaw po manguna. And Lord, alalahanin mo din po ngayong araw na ito, ang sino man sa amin na, O Lord, ay nagdidiwang ng kanilang mga kaarawan, kanilang mga anniversaries, Lord God. Kami po ay nakikigalak, O Lord, sa kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Pagpalain niyo po sila exceedingly and abundantly, above all we ask or imagine, according to the power that works within us, now and forever. In Jesus' name. Amen and amen. Salamat. Shalom everyone, and to God be all the glory. God bless. Bye-bye.